Assalamualaikum, magandang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito, gusto kong ibahagi naman sa inyo ang tapiko hinggil sa karapatang pantao or panitikan hinggil sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao ito ay karapatan at kalayaan na nararapat matanggap ng mga tao. So, once again, ito ay karapatan at kalayaan na nararapat na matatanggap sa isang tao o sa mga tao. So bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na karapatan sapagkat yun yung karapat dapat o para sa atin. Kaya nga sa English, tinatawag itong human rights o karapatang pantao. May mga halimbawa itong tinatawag nating karapatang pantao. Halimbawa, yung kalayaan sa pagsasalita, pagkakapantay-pantay sa hirap o sa harap ng batas. Mamayaman ka man, mahirap ka man, at least meron tayong karapatan na pantay-pantay sa harap ng batas. Kaya nga sabi sa English, tinatawag itong due process. Dan karapatang makihalahok sa kalinangan, dan karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanap buhay dan karapatan sa edukasyon. At ang dami-dami pang iba't ibang halimbawa ng karapatan. Gusto kong ituloy ito sa isang historical na pag-unlad ng konsepto ng karapatang pantao. Kailan ito nag-umpisa at sino nang-umpisa? Sa inyong asignatura noon, sa world history or kasaysayang pandaigdigan, siguro na daanan nyo ito, nabanggit nyo ito, o nabasa nyo ito, o tinuro sa inyong mga guro, hinggil kay Cyrus Cylinder noong 539 BCE or before the Christian era. Kung naalaala nyo, sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylonia or Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. So ito na ngayong isa sa mga karapatan natin na karapatang pumili ng relihiyon sapagkat ito ay nagmula noong kapanahunan ni Cyrus. Dan idineklara rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. So the equality, anong lahi ka man. So nag-umpisa din yan noong 539 BCE sa panahon ni Cyrus. Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na Cyrus Cylinder. Tinagurian itong bilang the world's first charter of human rights. So sa English, ito yung kauna-una na tinatawag na the world's first charter of the human rights. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Grisya at Roma. So mayroon ding nag-umpisa doon na nakikita hinggil sa karapatang pantao sa iba't ang lugar na yan, sa India, Grisya as well as Roma. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judismo, Hinduismo, Kristyanismo, Budismo, Taoismo, as well as Islam, at iba pa ay nakapaglalahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. So, itong iba't ibang relihiyon, yes, dahil binigyan na ng karapatan na pumili ng relihiyon, kaya nga pumasok na itong pananampalataya sa Asya, yung iba't ibang relihiyon. So since meron silang code or kodigo hinggil sa moralidad, then kaisipan tungkol sa dignidad ng tao, kaya nga marami ding nadala sila na akit sa iba't ibang relihiyong ito.
Then merong Magna Carta noong 1215. Ano itong Magna Carta? Ito ay nagpapatunay, isa siyang dokumento noong 1215. Sa pilitang lumagda si John the First, hari ng England sa Magna Cartang ito, itong dokumentong ito, na naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England. So from Cyrus, so nag-level up siya, 1250 naman, itong dokumentong ito, Magna Carta, na nilagdaan ni John the First, ang hari sa England, na may inilahad silang iba't ibang karapatan naman. Of course, sa mga taong Ingles. Then ilan sa mga ito ay hindi maaring dakpin, ipakulong, at bawiin ang anumang ari-arian. So ito na yung iba't ibang karapatan sa Magna Cartang noon. Yan, dakpin, hindi maaring dakpin, ipakulong at bawiin ang anumang ari-arian ng sino mang walang pagpapasya ng hukuman. Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Okay, so siguro naintindihan ninyo ito. So, itong karapatang ito, hanggat hindi dumaan sa hukuman, hindi basta-bastang dakpin, ipakulong agad, at bawiin at ang ano-anumang mga ari-arian. At saka nilimita nga ang kapangyarihan ng hari. Kasi noon, ang hari lang din, nagmagna karta sila. So, ito na yung, hindi na nabawasan yung kapangyarihan ng hari. Ngunit, at least, itong Magna Cartang ito na yung nagtuloy kung ano yung tinatawag o ano-ano yung mga karapatang pantao, lalo na doon sa Inglaterra. Then, in 1628, mayroon ding tinatawag na Petition of Right. Petition of Right. Sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad ng hindi pagpataw ng buwis, ng walang pahintulot sa Parliament or ng Parliament, then bawal ang pagkulong ng walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. So ito naman yung sa Petition of Right, doon pa rin sa Inglaterra, 1628. So once again, ito na yung hindi pagpataw ng buwis, pag walang pahintulot sa Parliament, then bawal ang pagkulong ng wala namang sapat na dahilan, then yung hindi pagdeklara ng batas militar kapag ito ay nasa panahon ng kapayapaan. Now, in 1791, tansinin ninyo, Petition of Right, 1628. Then in 1791, may Bill of Rights na. Iba na bang term kina Bill of Rights? Noong 1787, inaprubahan ng United States Congress. So from England, ito naman sa Bill of Rights, doon naman sa Estados Unidos, kanilang kongreso, ng kanilang saligang batas. Okay? Ang dokumentong ito, nakapaloob ang Bill of Rights na ipinapatupad noong December 15, 1791. So tandaan nyo ito ha, nakapaloob sa dokumentong ito sa United States Congress, sa kanilang saligang batas o constitution, na pagkaloob ang Bill of Rights na ipinatupad noong December 15, 1791, kung saan itong Bill of Rights sa Pilipinas, ina-adapt na rin natin ito at nasa ating saligang batas din. But doon niya nag-umpisa sa Estados Unidos, sa Kongreso nila, 1791. Then ito ay nagbigay proteksyon ng karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging iba pang taong nanirahan sa bansa. Okay, ang ganda. Proteksyon, okay, sa lahat ng mamamayan, kahit na yung nanirahan sa kanilang bansa sa Estados Unidos. Then in 1781, may Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. So 1789 naman, nagtagumpay ang French Revolution. So sa history ninyo, sa world history, kasaysayan, so ito namang 17, nagtagumpay ang French Revolution, nawakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis the
14. So yun yung hari noon during the time sa France, sa Pransya. Okay? Then sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng karapatan ng mamamayan. So the same year, 1789. In 1864, ito namang the first Geneva Convention. 1864, ito yung kauna-unang convention doon ginanap sa Geneva. Isinagawa ang pagpupulong ng 16 na Europeyong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. So nagkaroon sila ng pagpupulong at of course tinatalagay nila dito ang karapatang pantao noong 1864. So tingnan niyo ha, ang pag-unlad, yung the development of these human rights. It started from 539 with Cyrus, ngayon 1862-64 na tayo dito na sa pagpupulang ng Europeyong bansa. Of course, kasali na ang ilang estado sa United States. At doon ito ginanap sa Switzerland, particularly sa Geneva. Kinilala itong the First Geneva Convention. Okay? Huwag kalimutan, the First Geneva Convention na may layuning isaalang-alang ang pag-alaga ng sa mga nasugatan at may sakit na sundalo nang walang anumang diskriminasyon. So, alam mo natin may giyera noon. So, ngayon naman, isinaalang-alang naman ang pag-alaga kahit sino man siya, may sakit siya, at walang diskriminasyon. Especially itong mga sundalo na nakipagdigma. 1948 na tayo. Okay, palapit ng palapit. Sa 1948, mayroong Universal Declaration of the Human Rights. United States, United Nations naman. Noong 1945, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt, ang asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt sa United States. So, ang responsable sa human rights na komisyon na ito ay si Eleanor Roosevelt, ang asawa ng Pangulo ng Estados Unidos, si Franklin Roosevelt. Okay, kuha natin. 1940, the declaration. I think that's December 10, 1948. Sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. Ngayon, mayroon kayong marami-raming gawain or assignment. So, unang assignment ito. Kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng ikalawang kolom ng mga karapatang pantao na nakapaloob sa bawat dokumento. So, ito yon. Ito yung sasagutan ninyo at isusumitin ninyo doon sa messenger. Yan. Ikumpleto lang yun yung instruction. Once again, the instruction, kumpletuhin ang nasa chart sa pamamagitan ng pagtala sa ikalawang kolom ng mga karapatang pantaong nakapaloob sa bawat dokumento. So, yan. So, yun yung tinalakay natin kanina. So, ito yung sa kasaysayan sa pag-unlad ng karapatang pantao. Nandyan yan. Ano yung nakapaloob na karapatang pantao sa mga dokumentong yan. Then next is part 2. Susunod na gawin ninyo. Pumili ng isang karapatang pantao na nakapaloob sa alinmang tinatalakay na dokumento. So pumili kayo Then magbigay ng halimbawa o sitwasyon o pangyayari sa inyong komunidad na nakapagpatunay na nagaganap o ipinapatupad ito sa kasalukuyan. Then ipakita ang gawaing ito sa maikling paraan. Kahit na maikli, and that's 10 points. Pili lang ng isang karapatang pantao sa tinalakay nating dokumento. Then, nangyari ba ito sa ating sitwasyon ngayon sa inyong komunidad? Okay, then ipakita naman, of course, ang maikling paraan. Pakita na gawin ito sa maikling paraan. So, sulat by essay. So, yun yung pangalawang gawain So, medyo marami-rami. Then, pangatlong gawain. Tingnan na ito. Sa pagsulat nyo, sundin na lang din
kumpletuhin ang mga datos na hinihingi sa bawat card. Pagkatapos sagutin ang mga sumusunod. Yan, mga dokumento sa pagbuo ng mga karapatang pantao, 1, 2, 3, 4. Then, mga nakapaloob na karapatang pantao, 4 din yan. Then, kahalagahan ng karapatang pantao, nakasulat din yan. Then, sagutin yun sa sunod. Para sa inyo, ano ang pinakamahalagang dokumento na may kaugnayan sa karapatang pantao at bakit? So, doon yan makukuha niyo sa una nating diskusyon. So, huwag kalimutan ha. So, yun yung 3 gawain ninyo. Medyo mahaba-haba yan. So, huwag kalimutan gawin yon. May sinasabi sa Ingles, no matter our job, no matter our height, we all deserve to be treated right. So once again, according sa English na kasabihan, no matter our job, no matter our height, we all deserve to be treated right. Dahil doon sa sinasabi nating karapatang pantao, ito yon ang dapat para sa atin, karapatan natin at kalayaan na ating matatanggap bilang isang tao. Kaya nga nasabi itong kasabihang yan sa Ingles. Then, sa Universal Declaration of the Human Rights, yung sinabi ko kanina, yan. Isa sa mahalagang dokumento na naglalahad ng mga karapatang pantao ay ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat epekto sa buhay ng tao. Tingnan niyo itong Universal Declaration of the Human Rights, karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang economic, karapatang sosyal, karapatang kultural. So huwag kalimutan ha na under sa Human Rights 1948, ito na yung iba't ibang karapatan. The civil rights, political rights, economic rights, social rights, as well as cultural rights. So 5 yan. Okay? At sa bawat isa niyan, of course, may nakapaloob din dyan na iba't ibang karapatan. So, yun yung ayon sa Universal Declaration of the Human Rights. 1948, huwag kalimutan yan. Then, nang itatag ng Estados Unidos noong October 24, 1945, binigyan diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon ng konkretong balangkas upang matyak at maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. Ito ay naging bahagi sa agenda ng UN General Assembly noong 1946. By the way, ang Pilipinas ay miyembro din tayo sa United Nations. Okay? Miyembro tayo, isa tayo naglagda nung nagkaroon ng pagpupulong nitong United Nations, isa tayo doon. Then nabuo ng Universal Declaration of Human Rights ng maluklok bilang tagapangulo ng human rights ng United Nations sabi natin, ang responsable nito ay si Eleanor Roosevelt, ang asawa ni Franklin Roosevelt, ang Pangulo ng Estados Unidos noon. Binalangkas ng naturang komisyon ang talaan ng mga pangunahing karapatang pantao at tinatawag ang talaang ito bilang Universal Declaration of Human Rights. Okay? Huwag kalimutan, December 10, 1948, sinabi ko kanina, ito na yung Universal Declaration of Human Rights. Then, nagkaroon din ng International Magna Carta for all mankind. Sa kauna-unang pagkakataon, pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng individual sa isang dokumento. First time in the history okay, doon sa Declaration of the Human Rights. Ito ay naging pangunahing batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang saligang batas. Sabi ko na, ang Pilipinas isang miyembro sa United Nations at yung binangkit natin kanyang Bill of Rights, nakapaloob na rin yon sa ating konstitusyon or saligang batas. Bakit? Kasi tayo ay nasa demokratikong bansa. Okay, huwag kalimutan. Then, the Universal Declaration of Human Rights, sulat dyan, we are all born free and equal. Everyone is entitled to these rights, no matter your race, religion, or nationality. No one has the right to hold you in slavery. Then, you have the right to own property. Then, everyone has the right
to belong to. Okay? This adopted by the General Assembly of the United Nations 1948, the Universal Declaration states the basic rights and the fundamental freedoms to which all human beings are entitled. Lahat na, all over the world, particularly sa demokratikong bansa na sabi ko tayo ay kasali ang ating bansang Pilipinas. Tingnan ito. All human beings are born free, sinabi na kanina, and equal dignity and rights. Then everyone is entitled to the rights and freedom. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. All adults have the right to marry and raise a family. So that's also a right, ha? Then everyone has the right to own a property alone, as well as in associations with others. Then everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. So ito yung iba't ibang karapatan na nabanggit sa Universal Declaration of the Human Rights. Iba pa, no one shall be held in slavery or servitude. No one shall be subjected to torture or to cruelty. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. Then everyone has the right to take part in the government of his country. Then all are equal before the law. Everyone has the right to seek legal help if his right has been violated. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Everyone, as a member of society, has the right to social security. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and the protection against unemployment. Then everyone has the right to rest and leisure. Pero by the way, itong mga binabasa, although nakasulat ito sa Ingles, pero ito na yung nasa Bill of Rights natin sa ating konstitusyon. Hindi lang sa atin, sa Amerika at sa halos lahat na bansa na demokratikong bansa. So, okay lang sa Ingles, maintindihan naman siguro ninyo. Then everyone has the right to fair in public trial. Then everyone is innocent until proven guilty. Then everyone has the right to travel everywhere he wants. Yes, tayo. Pag mag-graduate kayo, everywhere. You can go everywhere. Of course, provided that you have documents. Then everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family. Then everyone has the right to education. Kaya nga in the Philippines, free education na tayo, especially sa atin na nasa public schools or government schools. Dapat free yan kasi that's our right. Kasi education is not anymore a privilege, but that's a right. Kaya nga, walang puwang sana na ang mga Filipino may mangmang, may mga illiterate dahil libre ang edukasyon. Tandaan ninyo yan. Then everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, to share in scientific advancement and its benefits. Then everyone has the right to seek asylum in another country. Mayroong mga ganyan na, mga political prisoner o political na nagkasala dito, kagaya ni Sison. Saan si Sison ngayon? Nasa Norway? Yes, nasa Norway kasi yon pwedeng hindi kahulihin. Sa Brazil, ganun din. Yung may nagkasala dito, pumunta doon, hindi sila pwedeng hulihin kasi that's also the right. Then everyone is entitled to social and international order to fully enjoy his universal rights. Then everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. So yon ang iba't ibang karapatan na nakapaloob doon sa Universal Declaration of Human Rights. At saka ulitin ko, nasa Bill of Rights din natin itong mga karapatang ito sa ating saligang batas or konstitusyon. Malaki ang pagkakaugnay-ugnay ng karapatang pantao sa Universal Declaration of the Human Rights sa bawat
epekto ng buhay ng tao. Maging sandigan ng maraming bansa ang nilalaman ng Universal Declaration of the Human Rights upang panatilihin ang kapayapaan at itaguyod ang dignidad at karapatan ng mga tao. So ganun kaganda ang naidudulot nito. Kapayapaan at itaguyod ang karapatan at dignidad ng tao. Kasi pag wala itong mga dokumentong ito, ang dami nating malalabag na karapatan. Halimbawa siguro dito sa Pilipinas, di ba, human rights, bukang bibig ng ating Pangulo kasi ayaw niyang bansagan yung killer siya. Ayaw niyang mabansagan na yung extrajudicial killing, yung pinatayo mga pobreng, mga adik kuno. Pero bakit extrajudicial killing yun? Kung napansin niyo, kung mag-isip tayo bilang mga mamamayan sa Pilipinas, may karapatan yung tao na mamuhay. Pero bakit pinatay na walang kalaban-laban? Mahirap sila. Pero itong nasa gitna, sa middle, na mga adik at saka yung mga drug lord, kung may nababilitaan ka man, iilan lang. Pero ang pinanggalingan sa droga, kaya nga pag sinasabihan ng ating presidente, hamon ka agad. O saan na kayong human rights? Dapat magsalita kayo. Pero kung tutuusin, malaking at magandang na idudulot itong ginagawang dokumento sa Universal Declaration of Human Rights. Although may mga leader na nilalabag ito. Kaya nilalabag ito. Tandaan natin yon. Pero ito ay dapat nagdadala ng kapayapaan at itinataguyod ang dignidad ng isang tao at of course ang karapatan din niya bilang isang tao. Kaisa ang pamahalaan ng Pilipinas sa maraming bansa na nagbigay ng maigting na pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Yes, isa tayo niyan. Isa tayo. Alam ninyo yon. Okay? Pero nga, minsan nilalabag din ng ating mga leader. By the way, tingnan ito mga pulis. Hindi ko nila lahat ang pulis ha. Saludo ka sa pulis. Pero may mga pulis na iskalawag. Siguro bago lang yung nasa Bukidnon. Buti nakita sa na-videohan siya, di ba? Paputok siya, pinatay niyo yung tao, linagyan ng 38 yung kamay. Napansin niyo yun? At saka halos ganun yung senaryo. Kung napansin niyo sa pagpatay yung sa tukhang, nagsurrender ng iyong tao, nagbagong buhay na, then biglang patayin. Nasaan ang karapatan niyang mamuhay? Di, may violation. Then, hamunin agad, kaya nga ang mga kapulisan iskalawag, di ba, maraming tinapon dito sa Mindanao, galing sa ibang lugar, para ma-purify sila. Pero pagdating dito, alam natin na may mga pulis din tayong mga ganon. Pero ulitin ko, hindi ko nilalahat ha. Ang dami-daming mababait na pulis. Meron lang iilan na linalabag talaga itong nakapaloob sa karapatang pantao. Sana malinaw yan sa ating lahat. Huwag tayong magbulag-bulagan, huwag tayong magbingi-bingihan. Tingnan ang realidad kung anong nangyari sa ating bansa hinggil sa karapatang pantao. Talagang ang daming mga violation. Okay? Ang katipunan ng mga karapatan or Bill of Rights ng ating konstitusyon sa ating bansa ay listahan ng mga pinagsasama-samang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga individual na nakapaloob sa section, tingnan to sa konstitusyon natin ha, section 8, 11, 12, 13, 18, at saka 19. Yung tinatawag ng the Bill of Rights. Tandoon yan sa ating konstitusyon. Lalong-lalo na section 8, 12, 11, 13, 18, number 1, as well as 19. Kung mayroon kayong konstitusyon, pakikonsulta para masigurado ninyo. Ayon sa Aklat ni De Leon, noong 2014, may 3 uri ang karapatan ng bawat mamamayan sa isang demokratikong bansa. Mayroon namang 4 na classification ang constitutional rights. Unawain ang mga diagram sa ibaba. Tingnan nyo ito. Yan. Una, mayroon tayong natural rights. Ano itong natural rights? Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipinagkaloob ng Estado. Okay? Natural rights ha. Karapatan lahat taglay ng tao kahit na hindi ipinagkaloob ng Estado. Halimbawa,
the right to life, yung karapatang mamuhay at saka karapatang malaya, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. That's a natural rights sa Ingles. So, hindi lang kailangang nakapaloob yan sa Estado, pero yun yung ating natural rights na tinatawag. Dan sa apat na klasifikasyon ng constitutional rights, yan, tingnan, ang constitutional rights, ang mga karapatang pinagpaloob na pinangangalagaan sa Estado naman. So ano yun, binanggit natin kanina pa, karapatang politikal, ang kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. So, the political rights, that's a constitutional. Then the civil rights, that's also constitutional. Sinabi natin yan kanina. Mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumabag sa batas. So, yun yung the civil rights, karapatang civil. Then, the socio-economic rights, ang mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomiyang kalagayan ng mga individual. Napansin itong karapatan, di ba? May mga ayuda tayo kasi karapatang mamuhay, karamatan din, may ahon sila sa ekonomiya. Lalong-lalo na sa socio-economic kasi karapatan ng tao. Kaya nga dapat mabuksan, walang lockdown para maghanap buhay ng tao kasi yun yung karapatan nila. Pero at least tinutulungan naman ng gobyerno na may mga ayuda, especially yung pandemya natin. Pero kita niyo yung politika din. So alam niyo yan, sabi ko nga, buksan ang isipan, huwag magbulag-bulagan. Tingnan yung karapatan ninyo bilang mamamayan. Next, karapatan ng akusado. That's also constitutional. Mga karapatan na nagbibigay proteksyon sa individual na inakusahan ng anumang krimen. So may karapatan din sila. Sabi nga, unless proven guilty, yun na, pwede silang hatulan. Pero pag wala pa, pero by the way ngayon, marami pa tayong nasa bilangguan na hanggang ngayon, wala pa ring hatol. Wala pa ring hatol. Nabilanggo nga, pero wala pa ring hatol. Then we have the so-called statutory rights. Mga karapatang kaloob ng binubuong batas na maaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. So, the statutory rights, so dagdag lang ito, binuong batas na maaring pwede ring alisan at pwedeng mapalitan sa panibagong batas. Then, karapatang matanggap ng minimum wage. Okay, yan, pwede yan mabago. Especially ngayon, sabi, may mga panawagan na baguhin ang konstitusyon, lalong-lalo na yung sa provision ng economic kasi that's under statutory rights na pwede namang palitan. So may quiz tayo, pero itong quiz natin, yan, marami kayong sagutan ha, sagutan ninyo din ito, 1, 2, 3 na gawain, medyo mahaba-haba ito, plus ito, sagutan ninyo ito, fill in the blank, yan, 10 yan, sagutan din yan. So, ibig sabihin, mahaba-haba itong gagawin niyo. 3 plus itong quiz. So, huwag kalimutang sagutin yan. Pag ayaw sumagot, problema ninyo yan. Basta mahaba-haba itong sa karapatang pantao na gagawin ninyo. So, huwag na huwag kalimutan. So, maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo hinggil sa karapatang pantao or panitigan hinggil sa karapatang pantao. Para mas madagdagan pang kalaman, maaari naman kayong magbasa. Ma-Ingles man, ma-Filipino man, ang dami-dami pa kayong matutunan. Kaya nga magbasa. Pero wag na wag talagang kalimutan yung gawain 1, 2, 3 at saka yung last, yung quiz natin hinggil sa paksang ating tinatalakay. So maraming salamat sa lahat. God bless you all. Dalaygon ang Diyos.